another video. This video is the part 2 of my recent video regarding credit cash loan app, which is dalawa nga itong loan app na ito. Dalawa yung meron sa Google Play Store. Nalilito tayo dahil ano ba talaga? Sino ba talaga ang mas legit sa kanila? Bakit dalawa sila? So sa recent video ko, kung hindi nyo pa siya napanood, no, diniscuss ko po doon yung isang credit cash, which is the green logo. So inuna kong diniscuss yun, no, hindi ko sila pinagsabay para hindi humaba yung video at para talaga ma-compare natin ng maayos itong dalawang credit cash na ito. Kung hindi nyo pa po yun napanood, ilalagay ko na lang po sa description box yung link po para hindi na kayo mahirapan maghanap, no, at para talaga masundan itong video po na ito. Kasi nga po, this time, ang sisilipin naman po natin ngayon is si credit cash, which is the orange logo. So ayan po siya, no. So nakakalito talaga itong mga to. Ang dami-daming pwedeng ipangalan sa loan app, bakit pa sila magkaparehas? So di ba parang deceiving yung ganitong mga strategy nila, but again, hindi kasi sila magkaparehas po ng management. Yung green logo, under po siya ni Hyphen Lending Incorporated po. So while itong si orange logo is under po siya ni Microdot Lending Corporation. So magkaiba yung humahawak sa kanila, pero isa sila ng pangalan. Anyways, no, without further ado, sisilipin natin ngayon itong orange logo po na ito na under po ni Microdot Lending Corporation, which is as I visited the SEC website, no, kung talagang registered siya. And then I found out po na registered siya. Active loan app po siya ngayon. So legit siya dahil naka-register siya, but doesn't mean this is okay, di ba? Kaya dapat isilipin talaga natin. Alamin natin ano bang meron dito sa loan app na lalo pa meron siyang kapangalan. And then nag-i-exist din. And then legal din na naka-register din yon sa SEC. So ayan, magkakatalo na lang talaga dito. Paganda na lang ba talaga sila ng offer, ano? So anyways, install po natin, no? So after installing po, open po natin yung app. And then po, agad-agad po bubungad po dito yung kanyang permissions declaration. So alam niyo na, kapag ganitong loan app, kailangan natin siyang i-agree para makapag-continue po tayo. So i-click lang po natin tong agree. And then nandito na po tayo sa pinaka-dashboard po ni Credit Cash. Grabe, no? 300,000 pesos. Mapapaisip kayo, legit ba talaga itong loan app na ito? Kasi alam niyo, meron akong na-encounter na loan app before din. 300,000 din ang kanyang offer. Sa first loan application mo, ganito ba talagang i-offer sa'yo? I don't think, diba? So dito palang medyo red flag na. And yun nga kasi, diba? Grabe naman, 300,000. Kaya mong ipa-loan offer, diba? Lagay dito na loan period 120 days plus down. Then yung interest niya is 6% up to 24%. So ano to, monthly ba to? Or annual ba to? So hindi tiyak. So ito palang talaga medyo red flag talaga itong mga to. But anyways, pasok pa din tayo, no? Click na agad-agad natin itong request loan. And then access lang po natin itong location na ito. And then allow natin to take picture and video kasi hindi talaga tayo makapag-proceed dahil pag hindi natin to i-allow itong mga to, itong mga SMS. Ayan. So anyways, permit me ha, kasi ayaw niya magpa-screen recording. Ang ginawa ko po, pinicturean ko na lang siya isa-isa para lang makita niya. Ayaw niya mag-screen capture. Ayaw niya rin. So anyways, balik tayo dito. So dito po, bago tayo mag-proceed, no, nag-i-instruct po dito si Credit Cash na kailangan na natin pumunta sa permission settings and then i-allow yung app. Like that. Isi-select natin yung allow and then return to app to continue the application. So ngayon, ang gagawin natin, pumunta tayo sa settings. I-allow ko muna to kasi hindi ko talaga siya mapasok kung hindi ko siya i-allow. So isa pa yun ha, red flag din yung ganon. Na talagang meron silang mga ganong permission settings. So after allowing, balik tayo sa app agad and then sa basic information agad tayo. Now we need to fill up the basic informations, the marital status, purpose of loan, educational level, addresses po, and the number of credit cards, email, profession, monthly income, payroll period, and then payroll date. So after this po, kapag na-fill up na po natin lahat ng info po dito, click lang po natin tong next. So after this po, no, we need to provide the contact references po. Nanghihingi po sila ng So, fill upan lang po natin itong mga to, no? Then, after that, click lang po natin tong next. Then, after that po, we need to upload the documents like the IDs po na nare-require nila. Anyways, ito nga po pala yung mga IDs po na nare-require po nila. Pili lang po tayo ng isa dyan and then i-upload lang po natin itong photo ng ating ID. And then, sa next step po is self-verification na agad-agad. So, sundin lang natin itong steps and then, after that, click lang natin itong next. So, dito po sa next step is the receiving amount or the withdrawal
all information na po. So, ang recommended po nila is a GCash account. But anyways, marami namang mga choices sila dito. So, anyways, after this, click lang po natin itong next. And then, agad-agad po, meron tayong offer. Guaranteed and easy approval pala dito, no? Agad-agad, meron tayong offer na 1,000 pesos. Diba? 300,000 yung pinaka-front nila dun sa dashboard nila na pwede doon sila mag-offer ng maximum of 300,000 pesos. Pero grabe naman dahil 1,000 pesos lang pala yung ipapahiram niya sa akin. Kaloka. So anyways, no, I can borrow from 500 to 1,000 pesos daw. Eh, naguguluhan ako dito, te. Naguguluhan ako. Kasi ang loan amount ko dito sa baba is 2,000 pesos. Ang repayment ko is 2,000 pesos. Pero yung offer ko is 1,000 pesos. How na 2,000 pesos? Ang gulo nyo, dai. And then, mas nakakagulo pa siya kasi wala doon siyang interest rate. So, 0%. Hindi ko malaman ito si credit cash na ito kung ano ba talaga ito eh. Gulo-gulo niya. Anyways, makita talaga natin yung totoong summary of loans niya kasi yun talaga yung pinaka-final na para makita natin kung ano ba talaga ito, 2,000 ba talaga or 1,000. Click natin tong loan now. So, wag tayong matakot. So, walang katakot-takot ito. Click natin tong loan now. So, ito na nga. So, ito na yung pinaka-breakdown niya. Yung amount talaga na marireceive ko po is 1,000 pesos talaga. So, ang amount na ma-receive ko is 1,000 pesos. Yung loan amount daw is 2,000. Total loan amount ko is 2,000. Amount borrowed, 0. Remaining loan amount is 2,000. Period, 130 days. Interest, 0%. Service fee, 1,000. Gets ko na. So, 1,000 lang daw talaga marireceive ko. Ang service fee niya is 1,000 to make it 2,000 pesos. Wala daw siyang interest pero 50% yung service fee niya. Meron daw akong dalawang schedule dito sa baba, 130 days. First schedule ko is 1,990 daw yung babayaran ko sa November 25 agad. 7 days to pay lang po ito. And then yung second schedule ko is 10 pesos. Aanin mo tong 10 pesos na babayaran mo sa March 29, 2025 pa. So, kaya na natin bayaran yan agad-agad within 7 days, di ba? So, just like sa isang credit cash loan app, which is the green logo, na ganito rin yung kanyang schedule, due to schedule siya, and then ganito rin siya. Ano ba? Magkapatid talaga ba kayo? Isa lang ba talaga kayo? So, ang pagkakaiba lang talaga nila, ito, may breakdown or may summary of loans. Yung isang credit cash is wala akong makita. As in, auto-disbursement siya. Wala siyang breakdown of loans. But itong credit cash, which is the orange logo, is meron naman siyang breakdown bago tayo mag-proceed to loan. And then, nakalagay pa dito sa baba, no? Fee waive. Yung 10 pesos lang mawi-waive. So, aanhin? Para saan? Yung fee waive na ito, 10 pesos lang ito. So, sa tingin nyo ba, magpo-proceed ako sa ganito? So, sa tingin nyo, ipupursok ko to? So, of course not. Nakakaloka tong ganito. Actually, nakakaloka siya. So, balik tayo sa app. Punta tayo sa aking account kasi titingnan ko kung madidelete siya. So, nakita ko dito, meron siyang delete data. So, i-click natin yan, ano. So, nakalagay dito, if your loan has been paid off, you can delete all the data but it will be difficult for you to log in again after deletion. So, please delete with caution. So, of course, decided tayo. Click natin itong delete. So, confirm lang natin na dinidelete natin yung account natin and then agad-agad po, babalik siya dyan sa ganyan na pwede na tayong mag-apply ulit. So anyways, ang ibang claim ng iba is auto-disbursement siya. Kahit na hindi tayo nag-proceed is nalo-loan na natin. But on my case, hindi po. Hindi pa po ako naka-receive. Hindi po ako naka-receive ng loan amount. Then wala naman po nangungulit sa akin. And wala naman po pumasok din sa GCash ko. Kasi ito yung claim ng iba. Auto-disbursement daw. Kahit hindi nga po tayo nag-proceed ng loan. Kasi kung ako ay napasukan po, yung kanyang loan offer nga po, kung ako po yung na-disbursan, hindi ko po talaga madidelete yung account ko. Ganyan po mga loan app. Ayaw nilang pumayag na madidisbursan ka tapos i-delete mo yung account mo. Pero dahil na-delete ko siya, ibig sabihin wala akong record. Hindi ako na-disbursan. So far, itong si Credit Cash, which is the orange logo po, no? Mas clear po sa akin yung kanyang loan amount, yung summary of loans, meron siyang pag ganun. While si Credit Cash, which is the green logo, is wala talaga. Hindi ko alam magkano yung approval amount, magkano yung kanyang interest, wala eh. Kasi parang auto-disbursement talaga siya. Yun lang naman so far ang pinagkaiba nilang dalawa. And then so far naman, wala naman nangungulit sa akin, nagchat-chat, nagtitext, tumatawag, wala naman pong ganito. So anyways, parehas lang talaga sila ng pangalan, no? Which is the green logo and then the orange logo, pero magkaiba sila. Magkaiba sila ng process, magkaiba sila ng application. So far, yun lang. Yun lang ang iba sa kanilang dalawa. Anyway, sino sa inyo dito ang merong loan sa Credit Cash, both the green logo and the orange logo? Comment down below your experiences pa para aware tayo dito, aware din yung mga iba nating viewers sa mga kalakaran nila. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Pero gusto niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!